Good morning po. Good morning. Ano po? Magandang hapon, ma'am. Hindi Good kasi morning. morning. Magandang hapon. Good afternoon. Sino po Sige, ma'am. tawagin na po Good natin afternoon po. Brother Roland sa Sanoy for our prayer. Brother Roland. Dalawa po ito eh. Kung wala po siya at mahina ang signal, si Brother Chris. Pray na tayo, ma'am. Okay? Pray po tayo. Dakila at makapagpala po namin Diyos sa sandali pong ito. Muli po kaming dumadalangin na patuloy mo rin kaming ingatan, gabayan, at patuloy po kaming bigyan ng karunungan upang magamit po namin ito. Nadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga teacher, ang ating mga kaklase. Malaki po kami matutuhan at salamat po na marami sa pagdating tayo panalangin. Salamat po, Jesus. Amen. Hey. Thank you, Chris. Nakadalawang prayer ka ngayon. Okay. Mga top notcher po sila sa prayer eh. Hindi ko po alam kung okay kay Doc Ray, pero nag-decide po ako na hindi ako magpapa-exam kasi may katuloy pa to. Di ba, Doc? 6 units ito na hindi pa natin nakakalahati. Pero magiging part po ng inyong exam yung participation nyo po ngayong araw na to. So, ire-record ko po yun. Ano po yung nasa una po? Nasa unang, makikita na ba? Nasa unang slide. Pakibasa po. Be ready for graded class interaction. Sino po yung nagbasa? Si Marlene de la Fuente po. Marian de la Fuente. Maria Marlene de la Fuente. Okay po, thank you po. Okay. Hirap gumawa ng test question, kaya ano na lang, graded class interaction na lang po tayo. Number 1, magpakilala po bago magsalita. Gigradean ko po talaga. Ito na po yung exam natin. Number 1, how are you today? Gladys Remulta po, okay po. Gladys. Marlene de la Fuente. Okay na okay po. Gladys, ano pong ibig sabihin ng okay ninyo? Mabuting mabuti po ang katawan at masigla. Katawan, mabuti, tapos masigla. Sino pa po? Anyone? John po. Po? John Paul Calleja. John Paul po. Calleja. John Paul, ano po? Sa Be tanong, how are you today? happy. Po, be happy. Bakit po happy kayo? Kasi po nagising po muli ako nagising ng umaga. At sa tulong Totoo po ba yung mga honest answer po talaga? Honest answer po, ha? Sino pa po? Yung ang Marlene de Ma'am la Di Fuente Diyos. po. Ako po ay pakilala po muna para hindi po tayo maano. Ang inaasahan ko pong sumagot yung pong ating mga beta fast tracker at saka regular class. Ako po, ma'am, Marlene de la Fuente. Masaya po ako na naka-attend ng klase ngayong umaga, ngayong hapon. At nabuksan ko din na ako ay na-accept ngayon kasi last week wala po ako attendance. Hindi ko po naipasok at hindi ako nakapasok. So masaya po ako na nakasama po sa inyo at nakapag-attend. Thank you. Hinahanap po Ma'am kasi Di ako Diyos. answer eh.
Lemuel Aralito na po. Hindi ko masisimulan yung lesson pag hindi ko nahanap yung answer. Gusto po ako, ma'am. Oh, Limuel. Kahit po medyo hindi okay ang pakiramdam ko, pero naka-join pa rin po ako para patuloy pong matuto sa tinuturo po para sa araw po ito. Bakit hindi po okay yung pakiramdam nyo? Medyo nalagnat po, ma'am, pero still po. Okay, sino pa po? Yes po ma'am, magandang hapon po. Chopilo. Sir Apo Chopilo. ma'am, Chopilo po ako. Ako ay masaya sapagkat marami pong natututunan sa lagi po nating pinag-aaralan. Nako. So, thank you po. Ibig sabihin, ako lang pala yung hindi okay. Bigyan ko po kayo ng situation. At tignan nyo po kung anong masasabi ninyo sa nararamdaman ko. Friday, magsimula na lang tayo ng Friday. Friday, ano po kasi masyado kami ditong excited sa Christmas. Dalawang buwan na yata nagpe-prepare na ng Belen, kung ano-ano, decor. Then nung Friday is pailaw, contest na yon. Binisita yung mga offices, yung aming parol, yung aming Christmas tree, yung aming mga Belen. Then 1 week nang maulan. Tapos nakita niyo po ba yung sinend ko kanina sa GC? Baha. Umuwi ako ng wala pang 4:30 pa lang siguro, pero nakarating ako sa bahay nung Friday ng madilim na. Pero madali naman kasing dumilim ngayon. Then basa ako. Hindi, 'di ba, medyo mababa lang ako. Kaya kahit nabababaw yung tubig, saan mababasa talaga yung hindi dapat mabasa. So basa. Tapos, okay na dapat lahat Matutulog na lang ako. May message yung din ng school ng anak ko. Dun sa dorm. Sabi niya good evening ma'am. Si Gali ay nagsusuka at nahihilo. Ano ang magiging reaction ko kaya? Then, sabi ko, pakidala po na lang po sa ospital kasi ang layo-layo namin, ilang kilometro, ilang oras. So, ang sagot is, wala po ako sa NELAC. Umuwi po ako dito sa Santiago. Patitignan ko na lang siya. Then, patitignan ko siya sa nurse. Pero sumagot naman na yung anak ko, sabi niya, medyo okay na kasi nakasara yung room, yung dorm, kasi di ba require silang pumunta sa Vesper. So, medyo kaya ko na, sabi niya gano'n. Sige anak. Pero pinapunta rin daw siya dun sa clinic, pinainom siya ng charcoal, binilhan pa nga raw ng tinapay at baka magutom. Okay na. Sabado, okay naman. Sabi niya, maraming tao dito sa NELAC. Meron po ba kayo, wala yung inaanak ko rito? Parang siya. Meron silang parang praise. Meron ma'am, nandito po. Praise meeting po kahapon ma'am. Sa Bella Quirino Wide. Hindi ako nakapasok sa loob. Maraming tao. Kasi medyo na-late siya kasi masama yung pakiramdam niya. Pero masama na rin yung pakiramdam ko. Nabanggit ko to kay Doc. Masama na rin yung pakiramdam ko. Nung sabi kong parang lalagnatin ako anak, gabi na, 7 o'clock, 7:30. Saka rin niya sinabi, Mami, mainit na ako. So, sa tingin niyo po ba, okay, ano na yung nararamdaman ko? Then, siyempre, kilala ko yung anak ko. Yung 37.5 sinat, pero pag nag-38, nanginginig po kasi yon. Hindi siya kagaya nung babae kong anak na 40 na ang lagnat, okay pa lang siya. So, pinakuhanan ko ng gamot, pero ang problema niya, Mami, kung ito ay ira-round the clock ko, wala akong pagkain. Kasi di ba umaasa lang sila sa cafeteria.
So, tapos hindi sila kaagad nakakalabas kapag gabi na. So, wala nang bibili. Kaninang umaga, pagpunta ko rito kasi akala ko mag-ano na, maulan kasi baka bumaha. So, mas malalim naman yata, mas malalim yung tubig, mas mahirap. So, sa tingin ninyo, okay pa ba ako? Sa tingin ninyo, hindi ako inaantok? Sa tingin ninyo, ang nanay ba nakatulog kapag may inaalalang may anak na malayo na hindi niya kayang saklolohan? Sa Hindi. tingin ninyo, okay ako? Sa akin palagay po, okay po kayo eh. So, parang okay ako ano, pero hindi Opo, ako kasi relax. Hindi hindi ako po kayo relax. okay, ma'am. So, anong Hindi ibig po kayo sabihin? makaka-join niya sa amin. Pag hindi ako relax, ano po ako? Sa tingin ninyo, Stressful. ano ako ngayon? Stressful, ma'am. There's the na Stress. 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 Stress po Stress, ako. ma'am. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay stress and transformational leadership. So, Stress and transformational leadership. Okay. okay. Ang next question na gusto kong may participation kayo. Iba-iba po tayo dito eh. May pastor, may teacher, may ano pa ba tayo rito? May LE, ano pa ba? May employee. Si Doc Raja nagraran ng ating school. So, pwede po bang mag-identify kayo ng situation o yung organization nyo ba na nararamdaman ninyo na under siya ng stress? May stress doon sa loob ng organization ninyo? At paki-identify po. Sa isang pastor po, sino po yung maglalakas loob? Yung isang pastor, ano po yung situation sa inyong church o sa inyong leadership sa church na nakaka-stress? Ang problema ng iglesia, lalo na ang hindi about money matter. Hello. Yung mga ano po, yung mga gastusin sa paggawa. Yung sa church, okay, yung about money matter. Money matter? Example, lalo na may mga event na gagawin gaya ng evangelistic report. Tapos yung budget ng district, limitado. Yung invite, ganito, ganon. So, yun po, minsan kasi minsan lumalabas yung yung budget ng pastor magamit paminsan sa lalo na sa kanyang mga workers. So, yun siya na-stress din siya kasi sa pagod at saka sa pag-isip ng mga strategic plan. Lalo na yung mga members ng komite ay hindi nagpa-function. Members ng committee, hindi nagpa-function. Sa school setting naman po tayo, sino po, may principal dito eh. Dito po ba yung principal? Sino pa po sa organization niya? Ako po sa teacher is paperwork. Paperwork? Lalo na lesson plan. Maggagawa na naman kami ng lesson plan ngayon para bukas. Marami pang chichika na paper. Sarap yan. Ay, Ma'am Gladys, saan po kayo? Sa public po ba kayo o sa church school? Church school po, sa Mulabi Adventist Elementary School. Kahit po pala, church school, Department of Paperworks talaga, po? Naman? Okay pang sa public kasi may daily log sila. Kami ang gumagawa ng lesson plan. Hello. Sino po? Si Sister, si Pastor Wilken?
Very stressful sa atin. Ura-urada mo. Saan po kayo? Ano pong organization nyo? Sa ano po? Sa church, sa district. District pastor po kayo? Yes, madam. Ibig sabihin, may stressful situation din po doon. Then, Meron stressful dahil lalo na kung nagda-download sila ng program na ura-urada na kailangan gawin bukas. Nako. Okay. Tignan nyo, ang sagot nyo kanina, okay lang kayo eh. Ako lang pala ang nagsabi ng totoo na nararamdaman ko. Sino pa po? Sa Pero LE masigla po yung katawan namin. Sa LE po. Yung work lang po. Sa LE namin. po. Wala pong magsasalita para sa LE? Po, sa LA po, yung ano po, yung report. Report din po. Yes po. Lalo na gumawa ka yung sa sales mo, paano mo ma-reach yung goal na ano na closing report na. Wala ka pang nasa gitna pa lang yung sales mo, paano mo makuha yung credential. Yeah, stress talaga 'yon. Saan ka kukuha ng dadagdag mo na sales para maano mo yung service record? Okay. Sino po yung nagsalita sa LE? Lieutenant Rosario. Ako, ma'am. Recognize ka na po, Sir Makam. Sir Makam. Okay na, ma'am. Ako rin. Opo. Opo. Sa rider, sasabihin nyo? Sa rider, yung nakaka-stress? Nakaka-stress, ma'am. Dito sa bahay, ma'am. Dati kasi tumutulo lang yung ulan. Ngayon bumubuhos na. Saka lang naman po yan tumutulo pag umuulan. Araw-araw naman ako umuulan kasi. Parehas tayo. Niloloko ako na inaanak ko. Sige po, patawa ka naman, sir. Okay. Ngayon po, kaya ko po yung tinanong kasi ang first po ay kailangan po ma-understand natin yung dahilan ng ating stress. Yung stress naman na yan sa organization, hindi po dapat yan ipinagwawalang bahala. At kapag nasabi nyo na, kailangan ma-understand natin ano ba yung in-identify nyo na yung causes of stress nyo So, kailangan nating ma-understand yung cause ng stress. Sa mga pastor po, ano yung cause ng kapag in-understand nyo po, anong sabi ninyo dito kanina? Yung budget, ano pa? Sinulat ko. Budget. Tapos, pera talaga, Baptism. Baptism. Stress is caused by feelings of not being in control. Kaya ka na-stress kasi hindi mo naman kontrolado yung sitwasyon. Pwedeng hindi mo control yung bang hindi mo kontrolado? Ang una dyan, time. Hindi mo kontrolado yung time. Kaya yung mga teacher natin na-stress sa report. Ganun po ba mga ma'am? Mga teachers? Kasi Department of Report yung DepEd. So, kasi hindi nila kontrolado yung time, yung workload. Meron po bang nai-stress sa physical environment ng kanilang organization? Meron. Mayroong na-stress doon sa physical environment ng tumutuloy niyang bahay. Then, halimbawa, na-stress po ba kayo kung you are asked to do unreasonable things? Nakaka-stress po ba yun? Pwede. How about the poor relationship in the organization? Pwede. Pwede. Pwede po. Or poor relationship sa team? Pwede. Big problem.
big problem. So, para ma-address po yung stress na present sa organization, kailangan po nating ma-understand yung cause. Then, kapag na-understand na po natin yung cause, ang susunod address the cause. Halimbawa po, yung sinabi ninyo dito kanina, halimbawa po sa sa ating mga pastor, paano po natin ma-address yung cost ng ating stress sa church? Ito na po yung exam natin. Address the cause of stress. Na-identify naman na natin na-understand natin na yun ang cause ng stress. Paano po natin i-address? Mahirap i-address yung pera, no? Gagawa ng livelihood. Mabuti po. Yun yung mabuti po at may training tayo. Training, ayaw na nila yung salitang nag-aaral tayo dito sa LCMBSI. Ayaw na nila kaya training. Maganda na may training tayo rito kasi natututo tayo ng livelihood. Then, ang topic ko po doon sa subject po ni Doc De La Torre kanina, ang topic ko po ay financial freedom. Ito po yung livelihood. Pera talaga. Kung dito lang si Ma'am Manilyn, tatanungin ko sana siya, nai-stress ba siya sa atin sa pagbabayad natin sa kanyang collection? Ano kaya? Yung malapit na yung graduation natin hindi pa tayo nakakabayad. Ano po kaya ang feeling ni Ma'am Manilyn? Sa tingin po ninyo? Pero nakaka-stress din po sa atin na wala pa rin tayong pambayad. Ano po? Ay sisingit ko lang po, turuan ko po kayo dun sa kung gusto nyo pong i-apply. Kasi talagang sabi nga ni Doc Raja, stressor ang pera. Hindi naman tayo mukhang pera pero kailangan talaga ang pera. So turuan ko po kayo nung ginawa ko pong strategy. Di po ba sa atin po yung 1,056 pieces po yun na na journal natin. Tama? Yun po yung ano bang tawag doon sa sponsorship na yon? Yung 1,050. Nako, next question na po yun. Sino pong makakasagot? Ano po, Pauline? Executive, ma'am. Executive sponsorship. So, yung 1,050. Kailangan po alam po natin ipaliwanag po kasi ito dun sa ating sponsor. So, yun po ay equivalent ng 6 copies of journal. Alam nyo po, pwede rin naman po kayong magpalugi kunti. Pero, mabibilisan kayong makahanap ng sponsor. Huwag nyo nang sabihin na 1,050, ipalugi nyo na po yung 50 pesos kasi yun po yung ginawa ko. Sabihin niyo yung 6 copies 99 kasi yung 999 kasi strategy rin po yan sa pricing. Nakikita nyo po sa mall, 49.95. Di ba 50 pesos na yon? Pero ang tatatak kasi sa isip nila, yung 49. So, hindi nila naisip 50 pesos na rin yon. Kaya pricing strategy po yon. Sabihin ninyo, yung 6 pieces journal is na executive sponsorship, 999. Pag binigyan naman kayo ng 1,000, susuklian nyo pa ba ng piso? Malamang sasabihin na rin nila, wag na Although siguro may aabot ng piso. So, kung aabutin pa nila yung piso, 51 lang po yung nyo. 51 lang po yung lugi nyo. Magkano naman po yung tubo nyo doon? Kasi mas marami po kayong madidispose. Kasi doon pa lang sa
sa 999, wala sa isip nila na 1,000 po yun. Pricing strategy po yun. Kung gusto nyo lang. Pero ginawa ko po yun. Kaya pagdating po nung ating journal sa akin, i-distribute ko na lang sa mga naging sponsor ko. At iyon po yung nakatulong kung bakit ko po nadala sa Manila noon yung family ko. Ang family ko lang naman, 4 lang naman kaming member ng family plus yung driver. At di ba nagkaroon pa ako ng bisitang pastor na mag-anak. Binayaran ko yun ng yung isang gabi nila ng 3,000. Yung isang tulog nila, 9 p.m. sila nag-check-in. Di ba lumabas na rin nung linggo? Umattend lang nung graduation ko. Kaya ko po ba yun kayang bayaran kung hindi po ako nagkaroon ng mga sponsor? So yung na-address ko yung nakaka-stress na pangangailangan ko po dun sa pera. So, ano po? Kano yung kinita mo, ma'am? Ako po, nasa 20 plus. 25,000. Opo, 25,000 yung kinita ko dun. Hindi ko pa mababayaran yung akin pong certificate of recognition. Hindi ko po kasi hindi ko po kasi maipost sa Facebook yung yung diploma. Kasi bantad akong sa trabaho is stricto. The stricto is masungit. So, tapos nakakalagay doon divinity. Iba yung connotation ng divinity. So, parang hindi ko kayang ipangalandakan. Pero yung certificate of recognition ko bilang awardee nung journal, pwede kong ipangalandakan. Kaya mula doon nagtatanong sila, tapos nakita nila yung bakit ako nakaregalya, o saka sila nagtatanong, na although yung mga yung mga nag-signify na interested silang mag-join dito sa school natin, hindi pa masyadong kumbinsido. Yung pastor na nag-join doon, gusto niya, kaso nagkaroon yata ng restriction sa CLC na kailangan nilang magpaalam sa HR. So hindi siya nagtuloy. Pero alam niyo po ba na na-invite ako. Ang totoo po kasi, medyo sila, dun sa school natin parang reform ang tingin nila. Hindi lang po ako umiimik. Nung pastoral assistant ako, nung dineliberate yung letter na magpapastoral assistant ako, marami talagang nag-raise na negative sa mga elder. So hinayaan ko lang sila kasi kailangan ko munang ipakita yung result. Business student naman ako, kaya okay lang, sige. Pero nung na-invite ako ni pastor na mag-speaker sa isang church doon namin na hawak niya, then nasundan pa ulit sa isa na namang church namin, then nung ako po ay mag-gather ng qualitative data ko, saka nila, sabi nung teacher sa aming church school, akala ko ang chaplain mga pastor lang na nagcha-chaplain sa hospital. So, unti-unti na po sila ngayon na nagtatanong. Kasi binanatan ko di po ba yung ating lesson quarterly na ngayong last quarter is about chaplaincy talaga yon? Mission Spotlight, ma'am. That's mission. May mission. Yung Mission Spotlight. Diba? Chaplaincy siya. So, ang daling ipasok. So, sabi ko, it's a matter talaga ng information dissemination. Kailangan lang natin ipakilala ng tama para hindi naman sila masyadong quote and quote mayabangan sa atin. Pero kailangan lang natin ipakilala ng tama, unti-unti. Maano rin nila tayo. Matatanggap din po nila tayo. So, sabi nga nung head teacher doon sa school nung nag-qualitative gathering ako ng data, kasi sila yung mga respondent ko. Kasigurahin po kasi yun, maganda bali, sabi niya gano'n. Ang chaplaincy akala ko
pastor lang ang nagchachaplain at akala ko ano yon, kumbaga sa hospital lang. So ibig sabihin pa talaga sila oriented sa Stigma na sila eh. po. Stigma po yan, stigma. Opo. So nakikita ko din po yung nagiging burden tuloy ng mga gustong pastor na umano natin, yung mag-enroll sa atin. Na kumbaga may mga restriction nga dun sa, halimbawa sa CLC nga, kailangan pang magpaalam kung papayagan sila o hindi. So, training, seminar, pwede ano, di yun na lang. So, kailangan po nating i-address yung cause. Then, number 3, kapag ina-address natin, kailangan mag-apply tayo ng compassion. Lagi ko na pong sinasabi na each individual ay unique. So, pag halimbawa ano ba yung cause ng stress? Halimbawa, kung sa organization po namin, halimbawa ano na, may mga deadline. Parehas tayo, maraming report. So, bakit po hinayaan naman na natin silang ma-address yung stress na kumbaga kailangan nila rin kahit na may deadline, kailangan nilang mag-relax, mag-recharge ng kanilang mga batteries ng katawan. So ano pa, i-apply pa natin yung compassion. Kausapin natin sila individually. Siyempre, kilalanin natin yung kanilang mga strength, weaknesses, at ano pa, i-build natin yung kanilang self-esteem. At magkaroon tayo ng confidence na kaya nilang gawin yung kanilang, kaya nilang tapusin sa deadline. Build their confidence in their capabilities and abilities para ma-build din po yung healthy relationship. Then, number 4, paano po mabibuild yung resilience in times of stress? Anyone? Malakas na po ang ulan dito sa amin. Hindi na yata ako naririnig. Paano po mabibuild ang resilience in times of stress? Practical answer. Sino pong gustong mag-try? Hi, ma'am. Kahit na may stress, just be positive. Tapos build strong relationship with your companion. And be able to have the time management. Yung time management. Sige, okay po. Dito sa resilience, i-apply din po natin yung solving skills and coping strategies. Kasi hindi naman po talaga sa time po ng mga stress na yan, mga threats sa organization, yung decision making po natin ay nagsasuffer. Yung unless may effective leadership na napo-provide po to have a quality decision. Sabi pa po rito, in acute stress of emergencies and disasters, panic is prevented by leaders who encourage advanced preparation and well-trained, well-organized, and credible system. Di ba kapag hindi na nga organization tingnan mo nga, nalaman ko lang na may sakit yung anak ko, may panic na rin. Sabi ng asawa ko, nag-chaplaincy ka pa, hindi mo mai-apply. Pero aywan ko ba, hirap ang hirap paglabanan. Ganun siguro po talaga yung nanay. Kaparehas ko po ba kayong mga nanay?
O ako lang pong nanay ang ganon? Mga nanay po, ipagtanggol nyo naman ako. Yes po. Ano po, alam na natin, oo, ipagkatiwala natin sa Diyos. Pag Diyos yung healer, kung ano-ano, pero meron po pa rin pong pagpapanik. Hindi po mamaalis po yan. Takot na takot akong manginginig na naman yung anak ko, titirik na naman yung mata niya. Hindi naman nila alam yung gagawin nila. Kung andun ako, alam ko na kaagad kasi. Kasi yun yung mga ginagawa namin pag may sakit siya. Kasi hindi nga niya kaya ang 38. So, tapos, in situation of chronic stress, transformational and charismatic leadership helps followers deal with stress and its effect. Pag chronic stress na ano pa sa sakit, kapag chronic na yung sakit, pang matagalan na to? Lalo po nakakatakot, ma'am. Nakakatakot. Chronic stress is better handled when leaders transform personal concern into effort to achieve group goals. Leadership that is charismatic and inspirational has been shown to reduce feelings of burnout and symptoms of stress in professionals. Ito yung mga threats sa organization in times of crisis. Then, stressful environment contains much uncertainty, volatility, and turbulence. To combat this involves surprise, threat, and unforeseen contingencies. Sa ano po ba, sa ating mga churches, meron pa rin po bang existence ng stressful environment? O wala? Kasi di ba mga Christian tayo lahat? Wala o mayroon? Meron po. Sino po yung nagsabing mayroon? Sino po yun? Meron. Masyadong matapang magsabi ng totoo. O, paano po kaya yun i-address yung stressful environment? Meron po talaga, ma'am. Opo, halimbawa na-identify na po natin yung stressful environment sa ating church. Paano po kaya yun i-address? Actually, ma'am, medyo mahirap po yan kasi po ako bilang isang evangelist po dito po sa inaanibang kong church, meron po talagang mangyayari at napakahirap po talagang depensahan lalo't nakikita po ng mga ibang tao na hindi mo kapananampalataya. Alam niyo po kahapon, hindi po ako nagpunta sa physical church kasi inabangan ko po yung ang CLC po kasi ay nagkaroon ng praise worship, praise program sa Klaa. Manlin. Awarding nga po pala si Pastor Archie. Congratulations, Pastor. Award sa church planting at saka ano ba yun? Dalawa yung kanyang award. So, alam niyo po ba na ipinakita po doon na imagine po yung alam po talaga ng ating conference na 87% ng lumalabas sa ating church. Yung mga lumabas na nabaptize, 87%, ano po yun? Ano po yung sinasabi nila? Hindi nila naramdaman na tanggap sila doon. Maraming faktor, ma'am. Sabihin, stressful yung environment. Hindi nila naramdaman na na kasama sila o belong sila doon sa church na yun, sa organization na yun. 2% lang yung yung nagsasabi na kaya nawala sila, na backslide, yun yung term natin. Kaya sila na backslide kasi hindi nila naunawaan o hindi nila talaga natanggap before baptism yung ating
ano na nga ba yan? Ano na nga term natin yan? Tawag natin yan. Doktrina. Doktrina. Fundamental belief. 87% yung nagsasabi na kaya sila lumabas yung hindi nila naramdaman na involved sila. Total member involvement tayo. So, Opo sila, ma'am. Ma'am Ramak, po, ang tanong po, yung po ba ay base sa aktual na pag-aaral? opo, opo Doc, may binanggit po yung pastor na na nag-aral ng research na yon. May mga Pastor Bulyon po. Bulyon. yan po ako. Saan po ginanap ang pag-aaral? Ano ba yung ipinakita lang po yung nag-aral pastor, ay Doc. Bago ito yung Yung Bulyon po, si Bulyon, yung author po ng isang libro. Yes, yun na. Sa Amerika po. American City. Sa Amerika yun. Sa census, nakikita ko nila. Ilan yung nagpa-baptize, tapos ilan na sa census po yun. So, maganda kasi po yun. Kasi po, yung pag-aaral na yun, kung sa Amerika yun, dapat gawin din dito sa atin. Using ano po ang tinatawag na research instruments na ginamit, qualitative or quantitative? Doc, hindi na basta ang binigay na lang po kasi yung mga datos. Kasi po pag quantitative, pag ganyan po, hindi po dapat mixed methods. Mayroong quantitative at mayroong qualitative. Kasi po pag puro lang qualitative, yun po alam naman natin yung qualitative feedback po yun no? Yes. So dapat mayroong qualitative survey din para makuha talaga yung balanse na reason kung talaga nga bang ang matindi na factor ay yung pagiging hindi caring ng pagiging hindi caring ng church, kundi instead of pagiging caring, yung church ay caring. Careless. Hindi caring caring. Iring. Kasi walang pakialam Pero Pero may punto po 'yun kasi when I was nung nandun ako sa distrito, no? Mayroon isang professional na matagal na siya nagsisimba sa church. Tapos sa araw na 'yon na nandoon ako, kami ni Mrs. nagkaroon siya ng panata. May sound po ba o nawala ang sound? May sound po. Nagkaroon siya ng panata. Sabi niya, ito na po yung last Sabbath na magsisimba siya. Di ba nakamute si Ma'am Ramak? Clear. Naririnig po ba ako? Yes, clear and clear. So, naririnig namin. Yung ating nagkaroon siya ng sabi niya, ito na lang yung last na na Sabado na magsisimba siya. No? Hindi na siya magsisimba uli. Pa lang siya? Interest pa lang siya, hindi pa siya baptized. Nagkataon lang na sa araw na yon, doon din ako nag-Sabbath. Tapos nilapitan siya ni Mrs. at kinumusta. Yun lang, naging kaibigan sila. At doon niya na feel na na napansin siya ba? Kasi walang pumapansin sa kanya, no? Sa mga kapatiran. Basta nahayaan lang siya na nandoon, nagsisimba, pero wala naman lang may nangumusta, nagtanong kung taga saan siya o siya, wala lang. Pumupunta lang siya, umuwi siya, walang pakialam, no?
walang caring. Kasi mga kiriring. So, yun po. Naging kaibigan ng wife ko. Tapos, nagkaroon kami ng series of Bible studies. Kasi yung kapatid niya dito sa Manila ay Adventist na. Siya hindi pa Adventist. 1996 yun. Ako ay district pastor sa Catbalogan, Samar. So, yun po, later, nabaptize namin siya, no? Nagpabaptize siya, tapos within that year, no? Kasi maganda yung involvement niya, pinili pa siyang church elder ng church. So, maring may katotohanan din yan na lumalayo yung tao sa simbahan dahil they do not have belongingness, no? They do not belong. Marami pong Doc. So magandang research yan. Pag nakakuha tayo ng research ng ganon, we can do the research again. Kasi ang research naman pwede namang ulit-ulitin, iba't ibang area of study. For example, within the ano ngayong district mo, Ma'am Remak? North Coast po. Area 1 po kami, North Coast District. Factors affecting backsliding in Area 1 Northeastern District of Aurora. Mga ganon na mga study, no? So, pa-quantitative ka, no? Depende sa ano. Maganda yung mga study na ganun eh. Yung kay Ma'am Janice, backsliding din yun eh. No? Sa Zamboanga din. Dagdagan ko po yung kasi more on naman po tayo. Lahat po tayo nasa church. Para dagdagan. So, tama po yan, no? Stressful environment. Opo. Dagdagan ko po yung sinabi ni Doc para eye-opener po sa atin lahat kasi lahat naman po tayo Adventist. Tutok na lang po tayo doon, wag na lang po yung isa labas kasi para maging kapaki-pakinabang sa atin. Alam niyo po, minsan ko lang po tinanggap yung pagiging Sabbath School Superintendent. Di ba sinasabi natin na ang heart ng church ay Sabbath School? Sino po ba yung naniniwala talaga na heart ng ating church services ay yung Sabbath School? So, alam niyo po ba nung Sabbath School Superintendent po ako. Pero hindi ko talaga alam yung unang mga settings ng mga priests. So, kasi 2 taon po akong hindi sumimba. Then, tinap ko po talaga yung mga, sa tingin ko hindi ko nakikita sa pulpito. Una pa lang, di ba may 10 days of prayer po tayo? 10 days of prayer yung sa January pa lang. Din nung piniprepare ko yon, kasi ako nag-prepare, nilista-lista ko na. Meron po akong tinap na government employee po siya na nakikita kong matagal na rin na nabaptize kasi ang mga tita niya Adventist. Pinuntahan ko pa yun sa opisina niya. Habang hindi ako pumasok kasi kailangan kong maiplastar kasi magsisimula na eh. So, pinuntahan ko siya. Collector po siya sa Treasury Office. Alam nyo naman ang January is busy yan. Yun yung time na nagko-collecta po sila ng mga business tax. So, naka-one-stop shop siya. Pin-approach ko siya habang nagsusulat. Ate, sabi ko, sa'yo nga itong topic na to, isang topic lang sa 10 days of prayer. Alam nyo po ang sinabi niya? Busy kami ngayon, ading, sabi niya. Pero ang tagal ko ng Adventist na hindi pa ako nabibigyan ng part. Kaya gagampanan ko yan. Sinabi pa niya sa pulpito nung magme-message na siya.
Imagine. Sabi ko nga ganun, marami lang palang hindi, di ba, magiging active ka lang din naman kapag ka, ano bang, ano mo, di ba yung nabibigyan ka ng part na i-involve ka. Paano nga naman siya mai-involve kung labas-labasan mo lang yung sabi sa Ilocano, nililipas-lipasan lang. Yung minsan pa tayo sa church, ugali pa natin yun eh. Kakamayan pero may lalampasan. So, kailangan Tama yun. kasi parang sa church natin mayroon tayong grupo-grupo na oo, may care group tayo pero dun lang ba talaga? May minsan pa nakaugalian nilang upuan yun, hindi mo pwedeng upuan kasi sila yung nakaupo dun sa harapan, sa gitna, sa likuran, o saan. Kasi may tao nang umuupo ron parate. Tama. O, di ba? So, ano bang ginagawa natin? Nagtataboy ba tayo? Kaya yun yung mahirap. Sabi, ang programa nila plant a church na naman. Reach out tayo ng reach out sa labas. Tama rin naman, pero yung nasa loob, hindi na rin po natin napapangalagaan. Ang ganda-ganda po nung ang ganda-ganda nung nag-ordination sila. Binigyan po ng emphasis. Tuwang-tuwa ako dito kasi nakaka-relate po ako dahil sa chaplaincy talaga natin noon, naririnig ko po ito sa school natin. Yung word na pastor, binigyan po yun ng meaning. At talagang yung P is preaching. Preaching. Pero yung, di ba, yung preaching yung reaching nawawala. So, binigyan po ng emphasis yung letter A, yung letter S, yung letter T, yung letter O, yung letter R. Sabi ko nga kung ang training lang sana ng lahat ng ito nasa LCE, BMSI, maiiba yung pananaw nila. Magiging caring silang mga tao. Mababawasan yung burden ng mission. Kahapon dun sa message ni Pastor Parulan, umiiyak siya, sabi niya, kung bubuksan ninyo yung puso ko, nakikita ninyo yung burden ko, ang burden ko yung ito. Yun na nga yung kasalukuyang datos senaryo ng ating mga church. Pero di ba kailangan nga natin yung involvement. Kaya kailangan, sabi ko parang gusto ko isigaw, kailangan nyo lang yung training sa LCBMSI. Kaso negative naman kasi ang dating sa inyo. Parang ganun, parang gusto kong sabihin. So, stressful environment lang po. Kahit naman po saan, kahit po sa family, kung may stressful environment, malamang sa malamang yun, kahit po yung mga anak natin hindi dun uuwi. O kaya may stressful environment sa tahanan, kaya yung asawa hindi umuwi. So, dito na lang po tayo muna mag-end. Marami po yan. Sana po nakapulutan natin na naging eye-opener sa atin tong stressful environment pwedeng maging cause ng crisis at maging threat po sa ating organization. Pwede ma-share ang stress para mabawasan? Po. Itutuloy po natin yung stress natin next week. Tanong ko ba, pwede ma-share ang stress para mabawasan? Mag-share po kayo? Sige po. Hindi, yung stress ba, sabi ko pa, yung ganun ko po, pwede po ba ma-share yung stress para mabawasan? Babawasan din, isi-share ninyo saan po? Kanino? Hindi siya kami tatanggap, hindi namin tatanggapin. Marami rin kami. Anohin lang po natin, find solution. Mag-closing prayer na po tayo. Sino pong magbo-volunteer? Tutuloy po natin yung lesson natin next week. Ma'am, magtuloy tayo, ma'am. Apo. Ito po namin, namin Diyos, sa maraming banal. Salamat po sa pinag-aralan namin. Recognize information.
Nawa Panginoon, ito po yung magamit namin sa aming ikalalago ng aming spiritual at lalong higit sa magagamit namin ito sa aming iglesia. Nawa ang pagkapalan ng langit ang sumagana. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino po yung nag-pray? John Paul po. John Paul Calleja. Lahat po ng inyong ginagawa dito sa klase natin may pagpapala. Kasi ganun po talaga. Transformative leadership po ito eh. Okay po. Bye-bye po. Bye-bye. Amen. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Napaka-dynamic na pagtatalakay ng ating subject sa hapong ito. At mayroon po tayong break mga kapatid for 2 to 3 minutes habang hinihintay po natin si Doc Aris na makarating dahil medyo traffic pa po siguro ngayon. No? 2 to 3 minutes for our break.